May mga na-recover na mga animal remains, may human, at mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon. Nadiskubreng buto ng tao ang ilan sa laman ng mga sako na naunang na-recover sa Taal Lake. Yan ay sa gitna ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Kung magkakaroon po ng positive match, that would definitely be a closure. Ang Department of Justice kinumpirmang magsasampa na ho ng kaso laban kina Atong Ang at ang actress na si Gretchen Barreto. Kaugnay pa rin po ito sa pagkawala ng mga sabongero. Atong Ang iniwan na ng kanyang abogado. Bumibigat na ang mga ebidensya laban kay Atong Ang. Ang tanong, madidiin kaya si Atong Ang? Sa gitna ng katahimikan, isang pangalan ang biglang sumiklab sa headline. Charlie Atong Ang, isang kilalang bilyonaryong negosyante ng sugal. Ito'y tungkol sa malagim na pagkawala ng mga sabongeros. Hindi pa man natutuldukan ang pag-iimbestiga, isang malaking pagbabago ang naganap. Iniwan na siya ng kanyang kilalang abogado na si Atty. Lorna Kapunan. Bakit tumalikod si Kapunan? Ayon sa source, pinili ni Atty. Kapunan na umatras sa kaso ni Atong Ang upang ituon ang kanyang pansin sa mataas na layunin ang posibleng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte, kung saan nagsisilbi siyang volunteer private prosecutor. Ang kanyang koneksyon kay Atong Ang ay tila isang banta sa prosecution at may tensyon sa Kongreso. Ayon sa ulat, plano na ng Kongreso na tanggalin si Kapunan sa impeachment panel. May katanungan tayo dyan, mga kapatid, yes or no lang sa YouTube natin. Busis ng Masa. Ang katanungan natin, sang-ayon ba kayo na ipagbabawal ang lahat na uri ng sugal sa ating bansa? Yes or no lang yan. Kung maalala ninyo, sa pag-upo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung siya pa ang namuno, pumasok ang Pugo. Grabe, di ba? At pumasok din dahil hiningi niya ang tulong ni Ang. Pumasok din ang online na sugal. At ito, in 1 year, Sabong gives government billions. sa panahon ni Duterte, si Atong Ang inofiran pa na tumulong sa PCSO para linisin ang STM. Punta ka doon sa PCSO, pintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. Mula sa pagiging kontrabida, naging clean-up guide pa sa gobyerno. Dito na lumaki ang negosyo ni Atong Ang. Pinasok niya ang e-sabong at kahit pandemic, booming ang negosyo. Habang ang lahat ng tao ay naka-lockdown, ang e-sabong ay online na dito. Dito mo makikita ang galing ni Atong Ang. Bilang negosyante, marunong sumabay sa uso. Pero habang lumaki ang kita, lumalaki din ang kontrobersya. Iba-iba. There are recordings, there are video recordings, there are voice recordings, there are copies of documents, etc., etc. Ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Video recordings, there are voice recordings, there are copies of documents, etc., etc. Marami. They were involved in the drug war, and they were also involved in the silencing of these people. Gusto ko pong magpasalamat sa ating mahal na Pangulo at sa PAGCOR na binigyan kami ng pagkakataon na makapag-operate po ng e-sabong. So, ulitin ko, may katanungan tayo dyan na para busis ng masa,
Sang-ayon ba kayo na ipinagbabawal ang lahat na uri ng sugal sa ating bansa? May press conference si Senador Tulfo na di na umano madala ng regulation ito dahil dami ng mga lulong at grabe ang krimen kaugnay sa sugal. So kaya may hakbang siya na ipagbawal ang lahat na uri ng sugal. Now, kahapon nagsagawa ng press conference si Dondon kung saan sinampahan ng kaso sa Napolcom yung mga pulis na itinuturong nasa likod at nagtanggap ng payula galing sa kaniyang amo. Ito ang bahagi sa press conference. Go ahead. Sir, tanong ko lang, ilan ba yung pulis na pinag-uusapan natin na sinasampahan natin ang kaso ngayon, kasong administratibo? 12 to. Yung iba, retired na. Pero may kasunod pa to. Ano po ang pinakamataas na ranggo, sir? Pwede ba natin banggitin yung mga ranggo nitong pulis na sinasampahan natin ang kaso ngayon? Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla, PEMS Aaron Cabillan, PCMS Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abare, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Anthony Manrique, PMSJ Renan Polencio, and PSSJ Alfredo Oy Andes, Police Corporal Angel Joseph Martin. Sir, bukod dyan sa mga nabanggit mo na police colonel, meron rin ba na sangkot na regional director o may ranggong one-star general? Yes, pero retired na siya, si General Escomo. Kay Sir Kalinisan. Thank you. Sir, ano po ang susunod na proseso ng Napolcom? Ngayong pinanumpaan na ni Alias Toto yung kanyang affidavit. Siguro, una, papasalamat muna kami kay Totoy for coming over. Napaka-importante yung affidavit. Doon ka pa nagsabi ng mga kwento at mga pangalan at ang paglutang mo dito, sinyalis ng iyong tiwala sa National Police Commission. At update, may 91% ang nagsabing yes daw na ihinto ang lahat ng mga sugal sa ating bansa. Meron namang 9% ang nagsasabing no. At ayon kay Crusader, tuloy lahat na sugal. Ituloy daw. Lahat na sugal sa Pilipinas. Dahil ito'y libangan ng mga Pilipino. Nako, hindi simpleng libangan ng mga Pilipino ang mga pangyayari natin. Ngayon, karaniwan, madalas na palusot kasi, sugal lang naman yan. Di ba? Pero, tila ba, maliit na bagay ang sugal at para bang walang epekto sa buhay ng mga marami. Pero alam naman natin na sa Senate hearing, noon ang tinatalakay mismo ni Senador Bato na may mga minor de edad na patiwakal daw dahil nalulong sa sugal. May mga napaulat na pulis na nagiging hold-upper sa 7-Eleven dahil sa sugal. So, ibig sabihin, kahit para sa iba, maliit lang bagay ang sugal, pero malaking epekto sa maraming buhay. Lalo na sa mga, hindi lang sa mga mahihirap, sa mga mayaman na nalulong din dito sa sugal. Kung tingnan natin, mas malalim talaga ang epekto dito. No?
sa sugal. Meron yung, iwan ko kung meron pa ba ngayon, high alay, di ba? May high alay, meron tinatawag na waiting, merong online casino, merong online sabong. Iwan ko kung nasa inyo bang lugar merong tinatawag na karera machines. Di ba ba? Ang daming mga estudyante kahit elementary nalulong sa naturang sugal, mga kapatid. So, ibig sabihin, hindi lang personal na bisyo ito. Ang sugal sa ating bansa ngayon, ito'y malaking issue, mga kapatid, dahil ito'y isang sugat sa moralidad. Ang sugal ngayon ay isang malaking pasanin sa ating lipunan. At tingnan nyo, may mga politikong involved, merong mga pulis na involved at tumatanggap ng payula. So therefore, ang sugal ngayon, kahit nagiging legal noon at online sugal, ito'y nagiging salot sa politika, salot sa ating pamalaan, sugat ng ating bayan. Okay, tuloy muna natin, mga kapatid. Salamat kami sa iyo. Pero kailangan ko lang sabihin na i-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porket sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons. Napansin nyo ba, kahit pag may namatayan, pag mag-vigil, ang ating tradisyon bilang mga Katoliko'y dapat manalangin para sa kaluluwa. Ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, 42-45. Sa kaluluwa ng sumakabilang buhay. Pero karamihan ay nagsusugal. Pero nang ako'y nagsagawa ng misyon doon sa Mountain Province, pag may magsusugal na namatayan sa kanilang local church, hindi yan mimisahan ng pare pag malaman na may isinagawang sugal. Okay, tuloy natin. O kaya ng order upang sila ay sumagot din. Tandaan natin na ang instruction natin ay paspasang resolusyon ng kasong ito. Inaasahan ko na ang mga miyembro ng PNP na di umanay sagot dito ay sasagot ng kara-karaka rin. So after ng evaluation, maaring ito'y humantong sa formal charge kung sabi ng ating mga evaluator pwedeng sumampa to, tayo may jurisdiction. After which, sasagutin natin ulit yung ating mga respondent na pulis. Kung kinakailangan ng mga hearing, ibigay natin yung mga... May nabasa tayo dito ni Victor Kalimbo, dapat piliin lang ang sugal kung gusto. Katulad ng charity sweepstakes. Yun lang. Oh. Di po ba may issue? Kumusta na kaya yung issue sa charity sweepstakes na dumaan din sa Senate hearing dahil may hinala na may pinipili kung sino lang ang manalo sa milyon-milyon. Okay, tuloy natin. Hearing na ito, after which sasampa na ito sa commission proper kung saan pag-uusapan namin yung kasong ito at puhusgahan na namin yung ito, kaugnay sa press conference ito kahapon ni alias Totoy na pinangalanan na niya yung mga pulis na involved dito sa pagkawala ng mga sabungero. So, sinampal ni alias Totoy. Thank you very much, Vice Chair. May we call our second reporter who will ask his question, Mr. Joash Malimban of BNC. Kay Sir Dondon po. Sir, sino po dito sa mga pulis na to yung team leaders na allegedly nakakatanggap ng 2 million pesos per month? Lieutenant Colonel Urapa. Nako, 2 million kada bulan, ha? Lieutenant Colonel daw. Si Colonel Malinaw, sir.
Si Colonel Malinaw, monthly lang nito, 200,000. Pero Monthly, 200,000. pwede bang banggitin ko lahat ang tungkol kay Colonel Malinaw? Una, si Colonel Malinaw. Ang pinakauna ko talaga nakilala si Colonel Malinaw. Pinakilala siya sa akin ni Engineer Celso Salazar. Hanggang sa pandemic noon at pinakilala niya sa akin si Colonel Orapa. Pangalawa, si Engineer Celso Salazar lumapit sa akin para bigyan ko raw ng monthly na 200,000. So sa sobrang dikit nila, nung panahon na nagtago ako, na pinatago kami ni Mr. Atong Ang dahil binilhan kami ng mga property around in Metro Manila. Ngayon, ito si Colonel Malinaw, na-assign to sa Region 4A, Regional Chief ng CIDG. Ngayon, imposibleng malaman niya kung hindi siya sinabihan ni Mr. Atong Ang at ni Engineer Celso Salazar yung pinagtaguan namin. Ang pinakamasakit dito na ginawa nila sa akin, ang akala siguro nila, isang bahay lang ang pinagtaguan namin dahil yun yung inireport nyo, di ba, sa media? 2 bahay po yun. Si Dundon Patilungan, hiniwalay. Kasi may plano na sila sa akin. Mabait ang Panginoon sa akin. Ang ginawa ko, kinuha ko yung buong pamilya ko at pinatira ko doon sa bahay. Nung time na ni-read, mayroong isang pulis na hindi ko makalimutan. Na pinunutan ako ng baril, kinasahan, buti ka mo, nadampot ko yung anak ko. Ngayon, isasama ko rin siya dito. Dahil isa siya na inutusan ni Colonel Malinaw na patayin ako. Maliban dyan, kinuha nila yung cellphone ko, 12 cellphone na ganito. At saka isang tab ng anak ko, hindi din nila binalik. At saka pira 1.2 kinabukasan nagtalo pa sila kasi ang sinabi ko na yung si Patawig, si IDG Patawig na dapat isama ko rin dito, pwede ba yun, sir? Yan mismo ang muntik na bumaril sa ulo ko. Nadampot ko lang yung anak ko. Sabi nung isang kaibigan ko habang noon ako sakyan, sir, buti, nandyan yung buong pamilya mo. Kwento ka na lang sana ngayon. After that, nung lumabas ako ng kulungan, dahil ipinansahan kami ni Mr. Atong Ang, siguro nakuha na rin ni Colonel Malinaw yung reward niya na 6 million. Hindi na kontento. Pinuntahan nila ako doon sa farm. Kasama si Mr. Atong Ang, Engineer Celso Salazar, Mayor Argemia, at saka si Colonel Malinaw. Ngayon, akala ni Colonel Malinaw, bibigyan siya ng pera ni Mr. Atong Ang. Pero hindi ko alam kung mayroon sikreto silang nagkabigayan. Ngayon, nagpaalam ako kay Mr. Atong Ang, Boss, kailangan ko umuwi ng Mindanao at magpahinga muna ako. Ang ginawa nito ni Colonel Malinaw, sinundan ako hanggang Mindanao. May pizza, December 23, 2023. Sumunod siya sa akin doon at inalam daw niya kung saan ako nakatira. And then, nabiktima pa ako ng 200,000. Maliban sa 200,000, binigyan ko pa siya ng alak. Ngayon, nag-isip ako, itong si Colonel Malinaw, membro ito ng online sabong ngayon na active. Dahil siya ang CIDD, siya ang PD ng Batangas. Ang hiling ko lang, pwede natin sila ipa-lifestyle check para alam ng sambayanan. Thank you, Sir, last question po on my sorry. Grabe ito na pasabog ni Dundon sa mga pulis na involved dito sa tandaan ninyo, legal pa ito, legal pa na sugal, pero ang dami ng mga illegal. So, kaya nga, ang sugal mga kapatid sa iba't ibang ito'y pagpatuloy sa pagpahina ng ating bansa. Meron kasing tinatawag na sistematikong korupsyon. Yeah? Sa likod ng bawat sugal, may mga opisyal, may mga
politikong sinusuhulan, may mga pulis na sinusuhulan. Imagine, 1 million, 2 million per month, may pulis na tumanggap umano ng ganyang sahod. 200,000 per month. So, sa likod ng bawat sugalan, mga kapatid, may mga pulis daw, may mga opisyal, may mga politikong pinasusuhulan. Anong dahilan? Siyempre, upang magbulag-bulagan at magkunwaring wala silang alam sa grabe ng mga pangyayari tulad nitong missing mga sabongeros. I am Kathleen.